Yun! Yan! Yan o! Naman na tao! Hindi ganun yan? Tuloy-tuloy po tayo! Bigyan ng fuel subsidy yan. Ay, nako! Oo. Bigyan ng fair ay, binawi Ay, pala. binawi. Oo, binawi pala. Kaya malamang naghihimutok ang mga transport groups kahapon. Kung hindi ko ang napanood ko lang is snippet kasi galing ako sa meeting kahapon. Napaka-busy ko naman. Professional and Oo, busy. pa-meeting pa ako nalalaman. Okay. Napanood ko ng bahagya ang sinabi ng ating butihing Pangulo. Kung saan sabi niya, sa dami na nangyayari ngayon at sa hirap ng buhay, parang lagi ko naman naririnig. Hindi kay PBBM. Parang lagi ko naman naririnig yung salitang dahil sa hirap ng buhay. Kailan ba dumali ang buhay? Ikaw, tatanungin kita pare ko, kailan ba dumali ang buhay? Next question, please. Diba? Itaas mo muna saglit pare, mag-enjoy muna tayo sa kanta. Ayan o. Beep, beep, yan. Beep, beep, beep. Pa. Ano yan? Ang sabi ng Ayun, ang sabi ng jeep, asa na ang ayuda? Ayun ang sabi ng jeep, oo. Balikan natin yung tanong mo kanina Oh, na sige. kailan gumana ang buhay. Actually, Oo. lahat kailangan pinaghihirapan. Exactly. For example, yung simpleng paggising natin, pagpasok. Paggising natin, ang hirap bumangon. Ang hirap pero Maria anong word mo kanina? Nag-time check ka? Ano? Medyo Maaga. medyo on time. Late lang ng 2 minutes. Hindi kasi naghahanap buhay Oo. ko. Pag naghahanap buhay si paring Daniel, isang malupit na Tama, playlist yan. Tama. Pina-plug natin lahat ng programa. Alam mo naman tayo, very generous tayo dito sa Pinoy Gising. Isa pang sige, mahirap sige, yung sige. pagpasok. Ayan, diba? Tama. Yung pagko-commute minsan, di ba? Minsan, yan. I-stressin ka, kunwari, nagbubook ka ng motorcycle taxi, hindi ko na papangalanan kung anong app yun, Ay. bahala na kayo. Yung Maria tipong, Joseph. may natanggap ka, kunwari, dito ka lang, parang yung, nung nag-accept, parang 3 kilometers away, tapos, nagsapatos ka lang, nagpolo ka lang, pagtingin mo, 7 kilometers away na. Nananadya. Tapos sabihin sir, di ko po napansin. Patayin nyo yung auto-accept ninyo. Ang kukulit nyo. Ayan. Pero ngayon, wala na. Commuter mode ako ulit ngayon, pare ko. So, Hindi pag book nadala ng ko, sasakyan. sabi niya lang, Sir, I'll be, alam mo yan, words May that are very assurance. assuring. Ay, ganun din naman ginawa, sasabihin ng gobyerno, ganun din naman ang ginawa ni PBBM nung sinabi niyang suspindihin muna yung fair hike. Nangako naman siya na ginagawa ng gobyerno ng Oo, paraan tama. para hindi mahirapan ang buhay ng ating ang apektado dito ay yung mga tsuper. Okay? Yung mga drivers natin ng bus, taxi, lalo na jeepney. Motorcycle, taxis, then Oo, kasama tricycle. sila, tricycle, Oo. taxis, yan. Kaso nagulat ako dito sa isang gas station. Hindi ko na kung nakwento ko sa'yo kahapon. Hindi pa. May nakalagay, di ba yung mga diesel nasa 100 plus na. Okay. So yung mga digital signboard ng mga gasolina, 4 na number lang yung kasya. Tapos ang ginawa nila, Okay. nila, imbis na 101.7, mga gano'n, 101.70, nakalagay 10.0, 10.10. 10.10. Kasi 101. Hindi, 10.17 pala. Sana all. 10.17. Sasabihin ko sana, kung diesel na sasakyan ko, dito na ako magpapagas. Pag-asa 10 piso Ay, lang. piso lang pala per litro dito. Joke lang yun, alam naman natin na nahirapan mag-adjust yung mga gas Tapos stations yung concern ko rin is, Ano yan? kung ngayon pa lang, parang hindi na Akala kaya. ko sahod Hindi naman. Hindi naman. Okay. Pero good. yung concern ko ngayon, kung ngayon hindi pa lang kayang pagsabay-sabayin yung pagbigay ng Yun. ayuda, paano pa yung pinangako nga, lalo na ngayon, kinansela yung dagdag pasahe. Di tsaka- So, saan kukuha yung ating mga tsuper? At saka ito nga, yung concern tungkol dun sa mga ayuda. Ito nabanggit na ni Manong Dencio to sa Ronda Pilipinas. Yung iba, umaalma kasi hindi yung driver ang nakakakuha ng subsidy o ng ayuda. operator. Yung operator, ito pa yung malala. Actually, may na-interview ako na, di ba parang may card daw na binigay for the subsidy. Parang cash card. Oo, kaso yung card na yon hindi na ibibigay minsan dun sa mga tsuper, sa mga driver mismo. So, ang nangyayari, nasa mga operators daw, umano. Yung mga, And that's just one of the problems. Paano kung ang next problem ninyo, hindi nakapangalan sa inyo yung jeep? Binili nyo lang from the previous owner o doon sa previous na owner operator. Kasi pwede naman yan, kung sino yung owner, siya din yung driver Paano kung sa kanila nakapangalan, hindi tinurn over sa inyo, lalo na yung kung may mga cash card pa yan. Sus, Ano Maria mangyayari Joseph. sa inyo ngayon? Ayan. Ang nakinabang pa rin dyan yung pinagbenta, yung pinagbilhan ninyo.
sana parang aside from those, welcome sa atin. Naman. Siyempre as commuter din, welcome sa atin Of yung course. pag-cancela dun sa It's fare hike. a big Pero, thing for commuters. I mean, sorry to be insensitive do sa mga drivers ko na nakikinig. oo. It's a big welcome for the commuters. Oo. And we are sorry for your loss, ika nga. pero parang ang akin lang, we encourage the government na wag puro promise, parang bigyan ako overthinker. Okay, Tama. Kailangan ko Oo. lagi ng assurance. So, Ayan. ganun din sana yung ibigay sa mga sa mga chuper natin, na bigyan sila ng assurance, bigyan sila ng concrete plan. Tama. Tsaka, bigyan sila nung timeline na kailangan ganitong petsa ibibigay na para hindi naghihintay nakatunganga yung mga nananaginip ng para hindi nananaginip ng gising yung mga natin, chuper. Hindi puro kayo papiar sa mga reporter. Tama. Huwag na tayo maglokan. Palabas na inihain ni senador Oy. dito. Meron pa. Parang katono ng natin ha. Hindi, sinasabi ko lang. Kayo naman, wala ko sinasabi. Kayo nilalagay ikaw, pare, huwag mo lagyan ng meaning. Meron pa. Iginiit ni Congressman ganito ganyan. Sila na mag-figure out kaninong bit yan. Hawak ko ang bit. Hindi ka na, hawak niya yung beat. Uy, may mala sa home radio. Ang dami nagre-request doon. Gusto nila marinig sa ere. Wow. Tigilan nyo kami. Magsasayaw-sayaw pa ata. Walang sayaw dun eh. Oo nga Puro mga marami na totoo kanta. kasi viral eh. Oo. Malay ninyo pagbigyan kayo ni DJ Chris. Pagka nalagay sa playlist yung Promise na Promise. Siyempre. Unang kanta sa isang araw. Bakit pa tayo lalayo? Nandiyan naman si DJ Daryl Justin. Ano nga pala, DJ Daniel. Wala kung ano dito sa kanya yung makina, wala sa akin. Hindi ka guys, nasa akin yung makina doon. Tama. Uy, magbalik na tayo. Anyways, magandang. Na-miss natin si Thursday Anjo, no? morning. Ayan. Anjo, miss ka na namin. Yes. Diyan ka na lang. Joke lang. Anyways, joke lang po yun. Kami Oo po ang inyong mga naman. kasama, John Riz Galata. At ako po yung lingkod, Daryl Justin. Aba, gising na para mas maraming grasya. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na po ang headlines sa Pinoy Gising ngayong Marso 19, taong 2026, araw po ng Huwebes. Pinoy Gising! Dagdag pasay sa PUV, sinuspinde ni Pangulong Marcos. Pinoy Gising! Sapat na supply ng pagkain sa kabila ng serya ng big-time oil price hike, tiniyak ng pamahalaan. Pinoy Gising! Dalawang impeachment complaints laban kay VP Sara idineklarang sufficient in grounds sa Kamara. Pinoy Gising! Sa ibayong dagat orientation para sa mga migranteng Pilipino sa Germany, paiigtingin ng CFO. Pinoy Gising! Balitang pampalakasan, kauna-unahang Filipina at pinakabatang Winter Olympian na si Tallulah Prox nagbalik bansa. Pinoy Gising! Traffic enforcer na nangongotong kapalit ng violation ticket, sumbong nyo dito sa biyaheng IC, mamay. Ay, hindi pala. Hindi. Ay, iba yan. Pwede gawin yun, ha? Oo. Sumbong nyo kay Kuyang Bong Libriha. Siya, gaganon na kayo na, kayo, ha? Ayan. Hindi, alamin mo na ang parusa at ang karapatan po ng mga makokotongan at ang parusa ng mga nangongotong mamaya sa NBI. Nako, bawal ito! Pinoy Gising! Sa isang segment pa, pagbilis ng pagtibok ng puso, Ala! delikado nga ba? Nako. Paano pag in love ka? Delikado na ba baka yan? ibang usapan naman iba na. yun. Okay. Oo. Tara, let's prove it! Pinoy Gising! At sa mundo ng showbiz, SB19 muling magbabalik sa international stage para sa Lollapalooza 2026. Lahat ay gising kay Daryl Justin at mabangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Riz Galata. Pinoy Gising! At para sa detalye ng mga balita, ipinagutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Transportation ang pagpapaliban sa naaprobahang fare hike sa pampublikong transportasyon. Ayon sa Pangulo, sa gitna ng patuloy na epekto ng tensyon sa Middle East na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng langis, hindi ito ang tamang panahon upang dagdagan pa ang pasanin ng mga commuter, manggagawa at estudyante. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na kailangang unahin ang kapakanan ng publiko habang nagpapatuloy ang hamon sa ekonomiya, kaya't pansamantalahan niyang hindi ipatutupad ang taas pasahe.
Samantala, tiniyak naman ng Pangulo na hindi pababayaan ang mga transport worker at agad na palalakasin ang tulong ng pamahalaan upang hindi sila maapektuhan ng husto. Paliwanag ni Pangulong Marcos, kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapatupad ng libreng sakay sa buong bansa, diskwento sa pamasahe sa MRT at LRT at bawas singil sa toll road upang makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng mamamayan. Iginiit pa ng Pangulo na patuloy na maghahanap ang pamahalaan ng paraan upang mapanatiling maayos, ligtas at abot kaya ang pamumuhay ng bawat Pilipino sa kabila ng pandaigdigang krisis. Pinoy Gising! Samantala, tiniyak naman po ng Department of Agriculture o DA at Department of Trade and Industry o DTI na tuloy-tuloy ang kanilang price monitoring sa mga pangunahing bilihan sa iba't ibang pamilihan sa Metro Manila. Price monitoring, so ang magandang isama nila dito, USEC natin. Ay, hindi pumapalya sa price monitor. Lahat binabantayan. Tama. Ultimo pati yung karton binabantayan. Mamaya makakasama natin siya. Mamaya, no, mga kasama natin. Ito, matindi mag-price monitoring yun. May kasama pang DFC. Kasunod ito ng isinagawang inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. katuwang ang DA at DTI sa Agora Market sa San Juan City upang tiyakin ang sapat na supply at tamang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiularao Jr., kapag may napatunayang may hindi makatarong ang pagtaas ng presyo, handa silang magpatupad ng price control measures kabilang ang price ceiling, alinsunod po sa mga umiiral na batas. Bagamat nauunawaan anya nila ang pagtaas ng presyo dulot ng gasto sa transportasyon, hindi pinapayagan ang pananamantala at hoarding. Siniguro naman ng pamahalaan na sapat ang supply ng bigas at iba pang pagkain sa bansa, gayon din ang farm inputs. Patuloy naman ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga magsasaka upang mapababa ang gasto sa produksyon at maiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo. Pinoy Gising! Idineklarang sufficient in grounds ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos maghain ng motion si House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor para ideklarang sufficient in grounds ang ikatlong reklamo, habang si House Deputy Speaker Janet Garin naman ang naghain ng motion para ideklarang sufficient in grounds ang ikaapat na impeachment complaint. Sa pamamagitan ng viva voce voting ng komite, walang tumutol sa ikatlo at ikaapat na reklamo na una na ring idineklara bilang sufficient in form and substance. Dahil dito, magpapatuloy na sa pagdinig o mini trial ang komite laban kay VP Sara na itinakda sa March 25, April 14, 22 at 29, 2026. Matatandaan ang unang reklamong inaprubahan na inihain ng grupo ng mga pari, madre at abogado na inendorso ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, habang ang ikaapat naman na impeachment complaint ay inihain ng private citizen na si Attorney Nathaniel Cabrera na inendorso naman ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega V at Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. Pinoy Gising! Sa iba pang tampok na balita, sinuspende ng Department of Transportation o DOT aram dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Kasunod po ng direktiba ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. Ito'y sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Transportation Department, kasalukuyan ang inihahanda ang iba't ibang programa upang makatulong sa mga pasahero at POV drivers, kabilang po ang libreng sakay. Nakausap na rin ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa mga toll operator para sa posibleng pagbibigay ng diskwento sa toll. Kaugnay nito, pinamamadali na rin ang kagawaran ng paglalabas ng fuel subsidy para sa mga kwalipikadong driver at operator bilang dagdag na tulong. Tiniyak naman ang kagawaran na patuloy ang kanilang koordinasyon kasama mga attached agencies upang agad na maipahatid ang mga kinakailangang suporta sa mga commuter, tsuper at transport operators. Pinoy Gising! Alas 4:47 na po ng umaga, magbabalik po ang Pinoy Gising. Oras na 10 minuto bago mag alas 5 ng umaga, tanggap tayo ng Metro Patrol Report. Metro Patrol Reports! Kagaya ng naipangako natin kanina. Oo. Ayan na, babantayan Kukumustahin na, natin ang isa sa napakagaling sa price monitoring. Kukunin na nga Si ito Yusek. eh. Oo nga Malapit nang kunin to. Okay. Ng DTI. So, mula sa Maypaho Market dyan sa Caloocan at Greenleaf Market sa Valenzuela, nasa kabilang linya po, live si Mama Beth Samson. Good morning, Mama Beth! Yusek!
Yes, good morning mga anak ko dyan. Daryl at saka syempre good morning John Riz. Hindi makakalusot sa inyong inay ang mga presyo ng bilihin sa aking area sa Kamanaba. Syempre, itong bigas, meron pa namang ilang palengke pero napakadalang na makakabili ka ng 40 pesos. Hindi katulad ng nakakaraan, marami pa tayo nakikita. Halos ilang palengke na lang ang titira, merong 40 pesos na bigas. Pero makikita mo dyan meron ng 45, 48, 53, 56 hanggang 60 pesos per kilo ng bigas sa area ng Kamanaba. Maganda naman ang monitoring ko dahil makakabili ka pa rin sa kanila ng tama sa timbang at maayos na produkto. Sa baboy naman, 350 pesos pa rin ang kilo ng kasing pigi, laman, giniling. At ang special ribs na buto-buto na ginagawang sinigang o nilaga ay 340 pesos. Ang yan po 380, ang manok 180 hanggang 190 pesos per kilo. Sa isda naman, stable pa naman kasi ang bangus, ganun pa rin 220 hanggang 340 pesos kada kilo, depende sa laki. Ang tilapia 150 hanggang 160 per kilo. Galunggong meron pa naman tayong tig 300. Yung maliliit na talagang pamaxing 280 yan. Sa espada, dalagang bukid, asuhos, bisugo 300 hanggang 320 pesos kada kilo. Ang sapsap meron pang 220 ang per kilo niyan. Samantalang ang pusit kalawang may 280 pa rin tayo hanggang 320. Ang hipon, may nabibiling tumpok na 100 piso at pwede mo pang kalahatin 50 kung talagang panggugulay mo lang sa halagang 280 hanggang 550 per kilo yan. Sa ulo ng maya-maya, pang sigang sa miso, 200 at ang laman ng maya-maya, 240. May mga isda rin nabibili, John Riz at saka Daryl na nakatumpok na halagang 100 piso. Yung mga may alumahan, may galunggong, may talim, iba-ibang klaseng isda na hindi abot kaya yung matataas na per kilo, nakakabili ng kada tumpok sa isang platito na halagang 100 piso. Ang gulay, repolyo 60, sayote 40, patatas 70, 50 naman ng peche bagyo, ang carrots 150, ang labanos sinasama sa sinigang o kinikilaw 60, ang bagyo beans 100 piso kada kilo, bell pepper 160, ang kamatis 40 hanggang 45 kada kilo. Sibuyas na pula, 190 pesos naman ang kilo ng sibuyas na puti. Ang bawang 140, ang chicharo 150, ang siling labuyo o siling labyo ay 180 pesos kada kilo. Ito naman ang ating ulam tips kahapon na ibalita ko nga na Miyerkules hindi yan kumakain ng baboy at manok si Daryl, pati family niya. And so with us pag Friday naman. Ito naman ang ulam tips natin on a Thursday. Pwede kayo magdinagang baboy, sinigang na baboy, o sinigang na ribs, o sinigang na manok. Paksiw na patatim. Pwede kayo magminchado, minudo, lumpiang Shanghai sa giniling or sa isda. Sweet and sour tilapia naman, ginataang tambakol o tilapia, sinigang na bangus, sa bayabas, masarap yan. Prito o paksiw na isda, chapsoy, pakbet, laing, ginisang sayote sa giniling, tinulang manok, apritada, kalderetang manok, sinampalukang manok, at ang hindi pinagsasawaan na kailangan meron ito maliban lang sa araw ng Biyernes, ang hindi natin pwedeng mawala ito sa aking menu. Daryl's Fried Chicken. Yun. Dumighay na. Ayan. Dumighay na. Nabusog Akala na ko, siya. Mama Beth, may pumasok sa pinto ng boot namin. Akala ko ito na yung magdi-deliver ng fried chicken. Ay, ganun ba? Ano diniliver? Balita. News. Anyway, Daryl tsaka siyempre, John Riz, kahit bukas Friday, magbabalita pa rin tayo ng ating price monitoring at ulam tips. Para sa Pinoy Gising, Metro Patrol Palengke Queen, Mama Beth Samson ng DWIC, nagbabalita ng tama. Kahit anong panahon, magbabudget tayo ng tama. Yon! Pinoy Gising! Thank you so much, Yusek. Kala ko Ayan. talaga ito na yung magdi-deliver ng chicken eh. Ang deliver niya pala yung pang-monitor. Ayusin yung pang monitor. Pare, Anyways, may sinasabi si Daniel. Ulitin mo nga, Daniel. Guwapo! Sip-sip! okay, anyways. Ay, ako pala to. O siya, ikaw. parin Daniel. Tanggap mo na tayo ng mga reports.
DWIZ Patrol Report. Kala ko gusto ni JM, basahin ko ulit yung disclaimer eh. Kada oras binabasa ko Oo, yan eh. magdi-disclaimer. Mga proseso sa gobyerno mas mapapabilis dahil sa eGov.ph Serbisyo Hub. Ayon po yan kay PBBM. Report mula ka Patrol 13, Gilbert Pebdes. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang eGov.ph Serbisyo Hub sa lungsod po yan ng Mandaue sa Cebu upang tiyaking mas mabilis at maginawa ang mga transaksyon ng publiko sa pamahalaan. Layunin ng pasilidad na gawing mas epesyente ang pagkuha ng serbisyo ng publiko mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa isang lugar. At sinabi naman ni Pangulong Marcos na makatutulong ang serbisyo hub na ito upang mapabilis ang mga proseso sa gobyerno, mabawasan ang pila at maiwasan ang mga fixer sa mga transaksyon ng mamamayan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang Metodalas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa ngayon, dumako naman po tayo sa ating segment. Ayan, the traffic enforcer na nangungutong kapalit ng violation ticket. Saan dapat isumbong? Isumbong sa biyaheng IC Hindi. kay Bong Nebrija. Pwede. Pwede. Pero sa ngayon, naalamin muna natin Sa ngayon, yung kaparusahan. kasi mamaya pa alas 5 ng hapon yun Oo, eh. tama. 12 hours to go. Tama, Yun. ayun. Sa ngayon, alamin po muna natin ang kaparusahan dyan sa segment na Nako, Bawal Ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Traffic enforcer na nangungutong kapalit ng violation ticket, nako, bawal ito. Isa sa mga inirereklamo ng mga motorista ay ang mga traffic enforcer na bigla ka na lang paparahin dahil mayroon ka raw nilabag na batas trapiko. Pero paano kung imbis na isyuhan ka ng ticket, humingi na lang ito ng pera bilang kapalit ng parusa mo? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Kung inakusahan ka ng isang enforcer sa anumang traffic violation, kahit wala ka naman talagang nilabag, ito'y may tuturing na misconduct. Kung humingi naman ito ng kapalit, ito ay bribery na tinatawag. Ayon sa batas, ito'y paglabag sa Republic Act No. 3019 o mas kilala bilang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Para managot ang kotongerong enforcer, maaari kang mag-report sa lokal na pamahalaan na may hawak sa traffic management. Dumulog sa Office of the Ombudsman na may control sa misconduct ng mga public official. Mag-file ng criminal complaint sa paglabag sa RA 3019. Pinahihintulutan ng batas ang paggamit ng ebidensya tulad ng dashcam footage, witness statement o anumang dokumento na magpapatunay sa totoong nangyari. Kaya manong enforcer, mahirap man ang buhay, lumaban ka ng patas. Gampanan ng maayos ang iyong trabaho at sundin ang batas para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Ngayon naman sa ating showbiz news, mga fans ng SB19, magbunyi kayo dahil muling magbabalik ang naturang boy group ito, di ba? Oo. Yes. Kasi may mga girl group ito, boy Boy group. group. Oo. So magbabalik po sila sa international stage para sa Lollapalooza 2026. Alamin natin detalye ng kanilang pagbabalik dyan mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, muling tatapak sa international stage ang P-pop group na SB19 bilang kauna-unahang P-pop group na nakasama sa line-up ng Lollapalooza 2026. Nakatagdang ganapin ang prestihiyosong music festival sa Grand Park sa Chicago, USA mula July 30 hanggang August 4 ngayong taon. Ito ang isa sa pinakamalaking international music festivals kung saan tampok ang iba't ibang global artists kabilang sina Olivia Dean at ang Blackpink member na si Jennie. Agad namang umani ng suporta at pagbati mula sa fans ang nasabing balita kung saan itinuturing itong panibagong milestone para sa grupo at sa P-pop industry. At iyan ang aking balitang showbiz para sa pinametodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! So, ayan po, saktong alas 5 na ng morning. Ayun, ba, talagang on time tayo ngayon. Tama. Medyo. Sunod na. Ay, Sige. ayan. Ano ba yung extra natin? Hindi niyo na maalala. Alas 5 na po ng morning. At tuloy-tuloy na isang oras na balitaan. Susunod na. Aba. Iba pang balita, inamin ng grupong Laban TNVS na hindi sapat ang 20 pesos na dagdag sa base fare ng Transport Network Vehicle Service upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Laban TNVS President June De Leon,
hindi sasapat ang nasabing dagdag pasahe dahil sa labis na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Bagamat nakatutulong anya ito sa ilang gastusin, sinabi niyang hindi nito kayang tapatan ang matinding pagtaas ng operational cost ng mga driver. Dagdag pa niya, may ilang tsuper na umaabot lamang sa 300 pesos ang naiuuwi matapos ang 18 hours na biyahe. Ibinunyag din ni De Leon na umaabot sa 500 pesos kada araw ang nalulugi ng mga driver dahil sa mataas na presyo ng krudo na malaki ang epekto sa kanilang kita at budget ng pamilya. Nangangamba rin ang opisyal na ang karagdagang taas pasahe ay maaaring magdulot ng pagbaba ng bilang ng pasaherong gumagamit ng TNVS. Pinoy Gising! Samantala, naglabas ng abiso ang Department of Transportation o DOTR na walang issuance at processing ng concessionary beep cards para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities sa Biyernes, Marso 20. Bukas po yan ha. Ito'y kasabay ng pagulitan ng Idil Fitr o ang pagtatapos ng buwan ng Ramadan ng mga Muslim. Magpapatuloy naman ang regular na serbisyo sa Sabado, Marso 21. Dahil dito, pinapayuhan ng DOTR ang publiko na planuhin ang kanilang transaksyon. Pinoy Gising! Tuloy-tuloy ang pag-iikot ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa iba't ibang payout sites sa Metro Manila sa ikalawang araw ng pamamahagi ng cash aid para sa mga tricycle driver. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, ang halagang 5,000 pisong cash assistance ay nakatutulong upang madagdagan ang kita ng mga driver at maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Nilinaw rin ng DSWD ang pagkakaiba ng cash relief assistance at fuel subsidy program ng Department of Transportation. Paliwanag ng ahensya, ang cash relief assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ay direktang tulong pinansyal na ibinibigay sa mga benepisyaryo. Samantala, ang fuel subsidy program ay nakalaan upang matugunan ang dagdag gastos sa gasolina ng mga operator at PUV driver na saklaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Tiniyak naman ng DSWD na patuloy ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang masigurong mabilis at maayos na maipamamahagi ang tulong sa sektor ng transportasyon. Pinoy Gising! Lubos po ang pasasalamat ng mga tricycle drivers sa Metro Manila dahil sa 5,000 peso na cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ay tulong kontra sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Kasunod na rin ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking hindi na papabayaan ng mga driver ng pampublikong sasakyan. Ang Transportation Secretary Banoy Lopez susunod na makakatanggap ng cash aid ang iba pang PUV drivers sa ilalim ng AICS program. Susunod naman ang fuel subsidy ng Department of Transportation sa oras na ma-release ang pondo mula sa Department of Budget and Management o DBM. Malaki ang pasasalamat ng ilang tricycle driver dahil malaking ginhawaan nila ang cash aid para sa kanilang panggasolina, pang-araw-araw na pangangailangan at pangtawid gutom. Pinoy Gising! Kokonsultahin ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa Executive Secretary Ralph Recto at Economic Team ng pamahalaan hinggil sa posibleng pagkakaroon ng muling pagbibigay ng ayuda sa mga tsuper. Kasabay nito, sinabi ni Secretary Gatchalian na natatarget muna nilang unahin sa pagbibigay ng ayuda ang mga motorcycle taxi, TNVS, jeepney at service delivery drivers. Plano rin ng DSWD na mamahagi na rin ng ayuda sa mga tsuper na nasa labas ng Metro Manila. Dagdag pa ni Secretary Gatchalian, bukod sa pamahagi ng ayuda, kabilang sa iniatas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsubaybay sa iba pang mga pangangailangan ng mga tsuper. Pinoy Gising! Tuloy-tuloy po ang balitaan natin sa oras na 9 minutes makalipas ang alas 5 na Thursday morning. Yahoy! Magpapadala po ang Philippine Coast Guard o PCG ng 17,000 tauhan sa buong bansa upang tiyakin ang kaligtasan at seguridad sa dagat sa harap ng inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa o Holy Week. Ayon sa pahayag ng PCG, ang deployment ng kanilang mga tauhan ay magsisimula sa Marso 28 hanggang Abril 5 kung kailan inaasahang milyong-milyong mga Pilipino ang maglalakbay sa pamamagitan ng dagat. Ipinag-utos naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan sa lahat ng Coast Guard districts, stations at substations na ipatupad ang heightened alert at palakasin ang monitoring ng mga pampasaherong barko, pantalan at mga daang dagat. Alinsunod anya sa ang hakbang sa direktiba ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na palakasin ang mga operasyong pandagat tuwing panahon ng Kwaresma. Samantala, hinihikayat naman ng PCG ang mga pasahero na huwag magdala ng mga ipinagbabawal na bagay tulad ng mga flammable liquids, hazardous chemicals, paputok at iba pang mapanganib na materyales upang maiwasan ang abala sa kanilang paglalakbay.
Pinoy Gising! Malamig ang isang psychologist sa mungkahi ni Senate Committee on Basic Education Chairman Bam Aquino na panagutin ng magulang ng mga bully na estudyante. Kasunod ito ng ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 na nakaaapekto sa test scores ng mga mag-aaral ang kanilang karanasan sa pambubuli. Ayon kay Dr. Camille Garcia sa panayam ng mismo ng Pinoy Gising, sa halip na panagutin ng mga magulang, mas mainam na ipabatid na lamang sa mga ito ang mga hakbang ng paaralan sakaling maging agresibo ang kanilang mga anak. Ngayon, kung sasabihin ang papatawan ng parusa ng magulang, ano naman ang gagawin ng... Siyempre, mas lalo magkakaroon ng retaliation dahil kasi sasabihin nila, hindi naman nila alam na nagkakaroon ng ganong kaso. So parang ang hirap para palawigin mo yung ganitong klaseng pagkakataon na pati magulang paparusahan mo. The more na malalaman nila na baka lahat ng anak na bully, lahat ba ng ganitong pagkakataon na kahit na dinidisiplina ng magulang, it's more of siguro dapat magkaroon talaga ng programa para sa magulang bago po ipasok sa eskwelahan na yung may talagang oriented na ganito po ang mangyayari niyan. Samantala, hinimok naman ni Dr. Garcia ang publiko na huwag mag-alangang isumbong sa mga otoridad sakaling nakakaranas o makakita ng insidente ng bullying. Kinakailangan pagdating sa ganyan, alam ko na takot ang mga biktima o witness na nagsusumbong dahil sa banta ng resba o dahil sa tingin nila ay wala pang yung sabihin na natin seryosong aksyon gagawin ng school. Pero siguro kung lahat tayo bilang mga nagwi-witness dito, huwag kayong matakot na isumbong yung mga bagay na ito dahil kasi ito yung maaaring tsansa na nakakasalba kayo ng buhay. Yan po ang tinig ng psychologist na si Dr. Camille Garcia sa panayam po ng inyong mga lingkod dito sa DWIZ. Pinoy Gising! Mula sa panayam natin sa isang psychologist kapon, dako naman tayo sa isang panayam sa isang psychiatrist. Tama. Pinaalalahanan ng isang psychiatrist na maging maingat ang mga magulang sa kanilang parenting style dahil malaki ang nagiging epekto nito sa kanilang mga anak. Ito'y kasunod ng inilabas nga na pag-aaral ng EDCOM-2 kaugnay ng lumalalang epekto ng bullying sa mga mag-aaral. Ayon kay Dr. Catherine Tan, nagsisimula ang bullying sa tahanan na maaaring naa-absorb ng isang bata at nagiging dahilan ng pagiging agresibo nito sa kapwa-bata, lalo sa eskwelahan, kaya't mahalagang suriin ang kalagayan ng biktima maging ng nambubuli. Dinadalangan ng parents sa amin na, tigas ng ulo, ayaw makinig and stuff like that. Or nagbabarkada na raw. Pero yun nga, the kid wouldn't look for affirmation outside kung accepted naman siya and welcomed at home. So we would check ano yung situation at home. Binigyang diin ni Dr. Tan na kailangang mas maging mapagmatyag ang mga magulang, magbigay ng emosyonal na suporta at huwag baliwalain ang mga hinaing ng kanilang mga anak upang maiwasan ang mas malalang resulta nito. So what can we provide? Not just financially pero emotionally, mentally, the support, yung unconditional acceptance of these people. Hindi yung ibigay sa inyo na to take care of you, to be your life insurance policy. So sana naman let's think na ano yung what is good for them kaysa what is good for us. Yan po ang tinig ng psychiatrist na si Dr. Catherine Tan sa pareham ng DWIZ. Pinoy Gising! Sa iba pa natin mga balita, aabot na sa maigit 300 gasolinahan sa buong bansa ang nagsara dahil sa kakulangan ng supply ng langis bunsod ng nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay Colonel Renel Sabaldica, Assistant Chief ng PNP Public Information Office, pinakamaraming naitala sa Region 2, sinundan ng Regions 5 at 1. Sa kabila nito, nilinaw ni Colonel Sabaldica na wala pa silang namomonitor ng mga nagsarang gasolinahan sa Metro Manila. Nationwide po itong pagsasara. Itong 331 ay meron sa Region 1, 35, sa Region 2, 76, Region 3, 16, 4A, 30, 4B, 11, Region 5, 42, sa Region 6, 17, sa Region 7 ay isa, merong 21 sa Region 8, Region 9, 10, 25 sa Region 10, 12 sa Region 11, at 3 sa Region 12, 4 sa Region 13, sa Cordillera ay 13, at sa Negros Island Region ay 15 na umabot sa 331 po. Wala po sa NCR. Sa ngayon, as of now. Kinumpirma rin ng PNP official na mayroon pa ring naaresto dahil sa sinasabing panghohord at profiteering.
Meron na tayong natala dito na isang complaint na tinawag sa 911. Ito ay nangyari sa Nueva Vizcaya. At meron na rin tayong nasampahan ng reklamo dito sa Eastern Samar. Ang isinampang reklamo ay hoarding and profiteering or overpricing. Itong sa Eastern Samar, sinampahan ng kaso ng hoarding at profiteering. Ito naman po dahil walang kaukulang dokumento, meron silang estimated thousands of liters and merong market value na 54,400. Yan po ang tinig ni Philippine National Police Public Information Office Assistant Chief Colonel Renel Sabaldica sa pareham ng DWIZ. Pinoy Gising! Sa oras na alas 5:16, alamin natin ang magiging lagay ng panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Nasa kabilang linya po si Miss Chanel Dominguez, ang ating Pag-asa Weather Specialist. Good morning po, Miss Chanel. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin. Para sa ating weather update, tuloy pa po humihina ang northeast monsoon at ito'y umiiral na lamang dito sa may northern Luzon. Dulot nito, makakaranas ng mahihinang pag-ulan dito sa may Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora. Samantala, bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may mga isolated light rains naman sa Ilocos Region at Batanes. Para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan na rin po natin yung unti-unting pag-init na rin ng ating tanghali hanggang hapon na mababa naman po yung chance ng pag-ulan. Kung meron man po, isolated rain showers lamang ito o kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Maraming salamat po muli, yan po si Miss Chanel Dominguez. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Pinoy Gising! Sa iba pang mga tampok na balita sa oras na ito, kwestiyon ng Federation of Free Farmers at Magsasaka Party List ang umunoy pag-aangkat at pagbibenta ng imported rice ng Food Terminal Incorporated at Planters Products Incorporated. Ayon sa mga grupo, dapat suportahan ng mga nabanggit na ahensya ang lokal na magsasaka at hindi makipagkumpetensya sa pamamagitan ng imported na bigas. Iginit din nila na wala pang deklarasyon ng kakulangan sa supply ng bigas mula kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na kinakailangan bago payagan ang importasyon. Kabilang sa kinikwestiyon ang pagbebenta ng FTI ng 48 pesos kada kilong binhi rice na umunoy mula sa imported na bigas. Pinaiimbestigahan din kung nasunod ang procurement rules at kung may paglabag sa mga umiiral na batas na pabor sa lokal na produksyon. Samantala, hiniling din ng mga grupo ang paglilinaw sa pinagmulan ng mas murang bigas na ibinebenta ng PPI sa Cebu dahil pinayagan pa umano ang importasyon ng libo-libong metrikong toneladang bigas mula India at Vietnam. Nababahala rin ang mga magsasaka sa umano'y kawalan ng regular na audit ng Commission on Audit sa PPI. Pinoy Gising! Alas 5:19 ng umaga, tanggap tayo ng sunod-sunod na report. Pangulong Marcos sasabak sa 5 aktibidad ngayong araw. Detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Sunod-sunod ang magiging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw na parte ng kanyang mga presidential engagements. Sisimula ng Pangulo ang araw sa Bataan kung saan inspeksyonin niya ang prefabricated classrooms at pangunahan ang turnover ng learning resources at DepEd Yakap at Kalinga events. Mula rito ibabalik ang Pangulo sa Maynila upang dumalo naman sa anibersaryo ng Philippine Army sa Fort Bonifacio. Kasunod nito ipangunahan din niya ang panunumpa ng mga bagong miyembro ng Partido Liberal ng Pilipinas sa Malacanang bago tutungo sa Villamor Air Base sa lungsod ng Pasay para naman salubungin ang mga inilikas na OFW mula sa gitnang silangan. Tatapusin ng Pangulo ang araw sa isang bilateral meeting kasama ang Prime Minister ng Bhutan ngayong araw pa rin umamayang hapon. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may totalas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula Malacanang, dako tayo ng Senado.
Agarang pag-aproba sa panukalang batas laban sa ticket scalping. Iginiit. Report mula Kapatrol 19, Sally Ortega Bueno. Hindi simpleng negosyo ang scalping kung hindi sistematikong pananamantala kung saan naagrabyado ang consumer, artist at gobyerno. Itiniyag ni Senator Kiko Pangilinan makaraang manawagan sa mga kapwa senador na madaliin ang pagsabatas ng panukala laban sa ticket scalping na inendorso na ng Senate Committee on Justice and Human Rights na kanyang pinamumunuan. Nakitaan niya ito sa pagpapalobo sa presyo ng ticket para sa concert ng pop boy band na SB19 at ng Korean boy band na BTS at sa ticket para sa concert na international singer na si Olivia Rodrigo na ang 1,500 pesos lang na ticket ay naging 10,000 hanggang 20,000 pesos sa resale. Sa panukalang Anti-Ticket Scalping Act o yung Senate Bill number 1989, ipagbabawal ang scalping o hoarding para sa reselling sa mas mataas na presyo ng admission ticket sa mga entertainment events tulad ng concert, movie screening, fan meets, stage performances, pageant at sports events. Ituturing na krimen kapag binenta ang inipon at inipit na admission ticket sa presyong mas mataas ng 10% sa nararapat at walang permiso ang organizer. Magiging krimen din ang paggamit ng automated bot, fake accounts, fake identities at multiple accounts para makapag-hoard ng admission tickets. Makukulong ng 6 na buwan hanggang 3 taon ang lalabag at pagmumultahin ng hanggang kalahating milyong piso ang scalper. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, 19 pesos and 96 centavos seat sale inilunsad ng Cebu Pacific. Ulat ni Patrol 45 Raul Esperas. Inilunsad ng budget airline na Cebu Pacific ang kanilang 19 pesos 96 centavos na seat sale para sa kanilang ika-30 taong anibersaryo. Sangayon sa Cebu Pacific Airlines, ito ay maaaring gamitin ng kanilang mga customer simula March 17 hanggang 22 at may travel period hanggang para sa one-way at round-trip ticket at maaaring gamitin mula November 1, 2026 hanggang March 31, 2027. Maaaring gumamit patungo ng Cebu, Davao, Iloilo at iba pang mga destinasyon ng Cebu Pacific Airlines na kung saan ay maaari ring magtungo sa Puerto Princesa, Palawan. Gayunpaman, paalala ng Cebu Pacific na dapat ay maagaan niya mag-book ang ating mga kababayan upang makaiwas sa peak season ngayong Semana Santa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impila may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Ngayon naman, tanggap tayong ulat mula sa ating Metro Patrol. Comelec Malabon na nawagan sa mga residente na magparehistro na habang maluwag pa. Kasi yung iba nagsisiksikan kung kailan wala ng oras. Report mula kay Kuyang Danny Cruz. Dahil sa mababang bilang ng mga nagpaparehistro para makaboto sa barangay at SK election, minabuti ni Atty. Jetmal Dayaldas, election officer ng Comelec Malabon, na ilapit sa mga barangay at paaralan ang voters registration. Ayon sa kanya, umaabot lamang sa mahigit 50 katao ang kanilang narirehistro sa bawat araw sa pamamagitan ng kanilang pinalawak na operasyon. Sa kanyang panawagan, hinikayat niya ang mga residente na samantalahin ang kasalukuyang maayos at komportabling pansamantalang tanggapan ng Comelec sa Robinson Town Mall habang hindi pa dagsa ang mga nagpaparehistro upang maiwasan ang abala at mahabang pila sa mga susunod na araw. Sinabi ni Atty. Dayaldas na kung sila'y magpaparehistro ng last minute, posible anya silang kumonsumo ng mahabang oras. Dagdag pa ng election officer, matatapos ang registration sa Mayo 28 ngayong taon. Ang panawagan natin sa mga kababayan natin na huwag na hintayin yung last minute na registration.
para hindi kayo mahirapan mag-register. Alam naman natin na historically talaga pagka last 5 days or kahit last 15 days ng voter registration, talaga nagkukumahog na ang lahat magrehistro na nag-average tayo ng halos 500 a day. At may siguradong mag-uubos kayo ng isang buong araw para magrehistro. Hindi katulad ngayon, talagang konti lang ang nagre-register. At siguro abutin lang kayo ng mga 5 to 10 minutes na magrehistro. Depende na lang kung kumpleto ang inyong requirements at nakapagdala kayo ng inyong application form at na-fill up nyo yun ng maayos. So, dapat... Yan ang tinig ni Atty. Jetmal Dayaldas, Election Officer ng Lungsod ng Malabon. Metro Patrol Danny Cruz, nagulat sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Uy, pero totoo yun ha. Kung kumpleto yung dala mong gamit, kapag ikay hindi lang naman actually sa pagpaparehistro bilang botante. Pati pagkuha ng mga IDs, Oo. mga documents. Tsaka ibang mga pangangailangan, kunwari, punta ka sa Pag-ibig, kailangan mo nung parang cash card kasi di ba maglo-loan ka. Kung dala-dala mo na yung requirements mo doon, mabilis na lang naman eh. Kasi kadalasan yun yung nirereklamo nila. Yan yung una. Pangalawa, napakahaba ng pila. Tingnan ninyo maigi kung kailan kayo nagpaparehistro. Isa pa, nung nagpa-transfer ako ng kung saan ako boboto. Okay, yung Madali transfer lang din. presidency mo, kumbaga. Basta kumpleto yung talaga documents. yung dala. Ayun. Yun Tapos, naman nag-isusi isa lang dun naman yung natagalan. Isa ka lang natagalan. Oo. Hanggang ngayon wala pa. Ah, Yung national ID. Ayan ang sinasabi ko. Pero ako, in fairness, meron ako. Parang nag-apply ako 2021. Early 2023 natanggap ko siya. Medyo more than a year. But still, meron ako. Ikaw wala. Ako February 2022. Ngayon, Wala pa rin. March 2024 years na. Meron ako ng digital copy, pero kailan kayo yung physical copy? Tanong natin at mag-shoutout tayo sa Philippine Statistics Hello Authority. po, PSA. Anyways, dyan lamang po kayo ang ating oras. Hoy! Pinoy Gising na! 5:27 ang morning, iba pang mga balita sa pagbabalik na isang minuto makalipas ang alas 5:30 ng umaga. Tanggap pa tayo ng report. Media katuwang ng mamamayan at pamahalaan laban sa disinformation ayon kay Pangulong Marcos. Nagbabalik Patrol 13 Gilbert Perdes. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa gitna ng kawalang katiyakan dulot nga ng mga krisis sa iba't ibang panig ng mundo, mahalaga ang papel ng media sa paggabay ng publiko. Sa kanyang pagharap sa media sa Malacanang, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagaan ng responsableng pagbabalita upang maihatid ang tamang impormasyon, mailantad ang mga abuso at maging poses ng mamamayan. Ayon sa Pangulo, kinakailangan ngayon ang mas pinaigting na laban kontra disinformation upang matulungan ang publiko sa pagdidesisyon ng tama. Dagdag pa niya, mahalaga rin sa panig nga ng pamahalaan ang impormasyong nagmumula sa media upang masukat kung epektibo ang mga hakbang at makita ang tunay na kalagayan ng bansa at ng mundo. Binigyan din ng Pangulo ng responsableng media ay nagbubunga ng mas maayos na desisyon ng mamamayan. Kapag anya nagtutulungan ang media at pamahalaan, mas lalo nitong napapalakas ang demokrasya. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Balik po tayong Senado. Pagbuo ng ad hoc committee na tutulong sa preparasyon ng bansa laban sa malalaking krisis, iminungkahi. Nagbabalik si Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dapat na bumuo ng isang ad hoc committee na tutulong sa paghahanda ng bansa laban sa malalaking krisis. Ito nakasaad sa Senate Resolution 350 na inihain ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Kasama ni Cayetano sina Senate President Tito Soto at Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa pagsusulong na bumuo ng committee tatawagin na Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT. Ito'y bubuin ng mga chairperson na iba't ibang committee sa Senado, kabilang ang agrikultura, kalakalan, enerhiya at ibang sektor na mahalaga sa pagtuguan sa krisis. Iginiit sa resolution na hindi lang dapat manatiling passive o maging dependent ang Senado sa mga magiging aksyon ng ehekutibo sa tuwing may umuusbong na krisis sa bansa, lalo na kung ito'y makakaapekto sa buhay, kabuhayan at kapakanan ng mga Pilipino. Layunin ng pagbuo ng ad hoc committee na tulungan ng pamahalaan sa
pagbuo ng malinaw at komprehensibong contingency plan sa pamagitan ng pagpatawag ng pagdinig, pagkolekta ng input sa iba't ibang sektor at tutulong sa pagbabantay habang nananatili sa executive branch ang pagpatupad ng mga plano. Tinukoy sa resolution ang tumitinding tensyon sa pagitan ng US at Israel at Iran at ang epekto nito ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa at nakakaapekto na sa pagkain at araw-araw na gastos ng mga pamilya. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, AirAsia nagbabala sa mga online scammers. Nagbabalik Patrol 45, Raul Esperas. Nagpalabas ng public advisory ang AirAsia Philippines matapos na kumalat sa online ang ilang mga peking pages o Facebook pages at ilang pang mga online pages na nagpapanggap na ito ay kumpanya ng AirAsia. Sangayon sa AirAsia Philippines, nakatanggap sila ng napakaraming reklamo kung saan marami ang naging biktima. Paalala ng AirAsia, ang mga pages ng AirAsia ay madaling makita o madaling malaman kung ito ay lehitimo at hindi ito humihingi ng pagbayad sa pamamagitan ng mga private account. Tanging mga official account ng AirAsia lamang makikita, pati ang pangalan ng kumpanya, at hindi dapat magdeposito ang sinumang customer sa mga private account na mga nagpapanggap na AirAsia Philippines. Gayunpaman, nakipag-ugnayan na ang AirAsia sa NBI at sa cybercrime upang matugon kung sino ang nasa likod ng nasabing online scam. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang metodo lakas, DWIC. Pinoy Gising! Mula AirAsia, lipad tayo pa Malacanang. Serbisyo ng mga OFW na nagbalik bansa dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan, maaaring kunin ng pamahalaan ayon kay ES Ralph Recto. Nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Binigyan diin ng Malacanang na maaaring kunin ng pamahalaan ang serbisyo ng mga OFW na nagbalik bansa dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, makatutulong ang mga ito upang mapunan ang kakulangan sa teknikal na kakayahan ng ilang sektor ng gobyerno at industriya sa bansa. Git na Recto, hindi raw dapat masayang ang potensyal ng mga OFW at dapat silang mabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho sa bansa. Sa kasalukuyan, may mga ahensya na ng pamahalaan ang nagbubukas ng oportunidad para sa mga OFW na ito. Kabilang dito ang kasunduang nilagdaan ng Department of Migrant Workers o DMW at DepEd o Department of Education upang may pasok ang mga kwalipikadong guro sa mga pampublikong paaralan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may totong las DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Tanggap naman tayo ng Metro Patrol Report. Navotas Representative pinabibilisan ang impeachment ni VP Sara Duterte para matutukan ang pagpapagaan ng epekto ng oil crisis sa gulo sa Middle East. Report mula kay Mama Beth Samson. Hinimok ni Navotas Representative Toby Chanco ang mga kasamang mambabatas na madaliin at patuloy na isagawa ang impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte kahit na nasa congressional recess mula March 21 hanggang May 3, 2026. Sinabi pa ng mambabatas na mahalagang ma-resolve agad itong issue ng impeachment dahil napakaraming issue ang kailangan na agarang pansin. Naghain si Chanco ng House Resolution number 894 na nananawagan sa chairperson at mga miyembro ng House Committee on Justice na madaliin ang resolusyon ng impeachment case. Ani Chanco, sa ngayon, ang bansa ay nahaharap sa economic challenge mula global instability, partikular ang intensyon at
kaguluhan na nangyayari sa Middle East na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis, transportasyon, bilihin at basic services na labis ang idinulot na epekto sa Filipino households at negosyo. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dako naman tayo sa Bulacan. Mga, bumabagsak na naman. Ayan, angat natin. Yan, mga pamilya na OFW sa lungsod ng Malolos, binigyan ng tulong pinansyal ng lokal na pamahalaan. Report mula kay Kuyang Louie. Kuyang Louie Angales, good morning. Kumanta siya. Yes, good morning. Tumagsa ang aming pamilya ng mga kapitalo po. Nako, mga Kuyang Louie, kembot ka to the left and right at sayo ka ng Kuyang Louie. Balikan natin siya mamaya. Bago, ayun, sakto pala. Sige, isa pa, dako tayo na Central Luzon. Dalawang electric cooperative sa Pampanga, nagbaba ng singil sa kuryente. Total, taga Pampanga, ikaw nga bumati kay Kuyang Johnny Gole. Okay, nasa kabilang linya po si Kuyang Johnny Gole. Maya pahabak, Kuyang Johnny. Yes, kadakala salamat at mayat ni hawak mo rin. Ito, magandang balita ito sapagkat nagbaba ng kulang sa piso itong dalawang electric cooperatives dito sa Pampanga sa kanilang mga kliyente. Ay lang ang mga nagbabang electric cooperative itong Pampanga Second at Pampanga Third Electric Cooperative. Ang Pampanga Third Cooperative ay ang saklaw nito ay ang mga bayan ng Masantola, Macabebe, Apalit, San Simon, Minalin at Santo Tomas. Samantala itong Pampanga Second ay ang saklaw nito ay ang siyudad ng Mabalacat, Guagua, Bacolora, Santa Rita, Lubao at Guagua. Kasama na rito yung bayan ng Sasmuan. Sa nasabing pagbaba, ayon dito sa ulat ng dalawang electric cooperatives, ay dahil sa humina o bumaba umano itong naging konsumo ng ating mga customers o itong kanilang mga kliyente. Kaya nagkaroon sila ng malaking power reserves. Kaya ito yung naging epekto nito ay ang nagbaba sila ng kanilang electric bills. So yan ang update. Buhat dito sa lalawigan ng Pampanga. Ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula Central Luzon, dako tayo ng Norte. Mahigit 2.8 million pesos na halaga ng illegal na droga nasamsam sa Benguet at Kalinga. Isang drug personality arestado. Report mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, na ibagabigat. Idol? Mukhang nawala si Kuyang Ronald Idol Domingo. Balikan natin maya-maya lamang. Samantala, sa iba pang tampok na balita, iginiit po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang kakulangan sa food supply kaya't walang dahilan para mag-hoard. Sinabi ni PBBM na maayos ang supply na pagkain, kabilang ang bigas at iba pang basic goods. Binigyang diin ng Pangulo na sapat ang supply kahit may umiiral na tensyon sa Middle East. Hinimok din po ng Pangulo ang publiko na huwag mag-panic buying dahil kontrolado po ang naturang sitwasyon. Pinoy Gising! Samantala, tanggap muli tayo ng report. 2 patay, 2 sugatan ng araruhin ng isang truck ang isang multicab sa Quezon. Detalye mula kay Kuyang Arman Campe. Good morning, Kuyang Arman. Good morning, Kuya Daryl and Kuya John Chris. Dalawang nasawi habang dalawang grabe na sugatan matapos araruhin isang isusuwing multicab kapon ng umaga sa Sitio Amaw, Barangay Silangang Malikboy, Pagbilao, Quezon. Kinilala ang isa sa nasawi, si alias JR, 34 anyos, may asawa at driver ng multicab at ang helper ng truck. Ayon sa investigasyon, binabagtas umano ng truck ang may kargang live-stick feeds ang pababang kalsada nang mawalan umano ito ng preno at tuloy-tuloy na binundol ang papasalubong ng multicab. Nakaladkad pa ng nasabing truck ang multicab hanggang sa ito'y nahulog sa isang creek. Agad naman sumuko sa himpilan ng pulis ang truck driver na naharap sa kasong reckless imprudence resulting to double homicide, physical injuries at damage to property. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat pa sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Balik na tayo sa Norte.
Yung report tungkol sa mahigit 2.8 million pesos na halaga ng illegal na droga na nasamsam dyan po sa Benguet at Kalinga at yung pagkaaresto sa isang drug personality, mukhang na-establish na natin ang linya. Nandito po si Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, na imbagabigat. Naimbaga-bigat sa pagpapatuloy ng kampanya ng Police Regional Office sa Cordillera Administrative Region o PROCAR laban sa illegal na droga na kumpiska ang nasa 2.8 million halaga na illegal na droga at nahuli ang isang drug personality sa magkiwalay na operasyon na isinagawa sa Benguet at Kalinga. Sa Benguet, 7,550 polygrown marijuana plants na may kabuang standard drug price na 1,510,000 ang nadiskubre sa serye ng marijuana eradication operation na linunsad sa munisipalidad ng Bacon at Sibungan ng mga operatiba mula sa Sibungan Municipal Police Station, Bacon Municipal Police Station at Force at sa 2nd Benguet Provincial Mobile Force Company at Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit ng Benguet Police Provincial Office, Regional Mobile Force Battalion 15 at Regional Intelligence Division ng PROCAR at Regional Intelligence Unit 14 at Philippine Drug Enforcement Agency CAR. Sa Kalinga naman, nadiskubre ang 6,500 polygrown marijuana na may standard drug price na nagkakalagito ng 1.3 million pesos sa barangay Nibat at Lukong sa Tinglayan ng mga operatiba mula sa Tinglayan Municipal Police Station, Pasil Municipal Police Station, Balbalan Municipal Police Station at PIO at PDEO ng Kalinga, PPO at PDEA Kalinga. Lahat ng mga nadiskubreng marijuana ay agad na sinunog ng mga operatiba habang patuloy ang sinisagawang investigasyon upang matukoy ang mga individual responsable sa pagtatanim nito. Samantala sa bypass operation na ilunsad ng mga operatiba mula sa PIO at PDEO Tabuk City Police Station at Regional Mobile Force Battalion 15 at PDEA Kalinga narista. Naresto ang 33 taong gulang na lalaki matapos makumpiska mula sa kanya ang 2 sachet na naglaman ng binagilang shabu na may tibang na 0.6 grams at may standard drug price na 4,080 pesos sa barangay Bulanao, Tabuk City. Ang suspect at mga nakumpiskang illegal na droga ay dinala sa kustodya ng PDEO Kalinga para sa kaukulang dokumentasyon at was to disposition habang inihanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanya. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat sa simpilang may tulong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! Tuloy-tuloy ang mga balita natin sa Pinoy Gising sa DWIZ Channel 23. 10 minuto na lamang po bago mag-alas 6 ng morning. Yahoy! Balik tayo sa ating Metro Patrol. Balikan natin yung report sa Bulacan ng mga pamilya ng OFW sa lungsod ng Malolos na binigyan ng tulong pinansyal ng LGU. Kuyang Louie Angeles, good morning. Yes, good morning. Dumagsa ang pamilya ng mga apektadong OFW na naipit sa giyera sa Middle East sa palang lungsod ng Malolos. Nang agarang magbibigay ito ng kaukulang tulong sa pamamagitan ng Special Help Desk. Sa ulat ng mapagkalooban ng tulong sa pangunguna ni Mayor Christian Natividad, ang nasa 14 na pamilya na may mga mahal sa buhay sa Middle East ay dumagsa ang maraming pamilyang Maluleño sa kanilang help desk. Nitong nakaraang Lunes ay umabot sa 36 na anak ng Maluleñong OFW na nabigyan ng 10,000 na tulong pinansyal mula sa local fund ng pamahalaang lungsod na bati din na may mahigit pang 50 pamilyang Maluleño ang may kaanak sa lugar ng digmaan na nakakdaring mabigyan ng mga kaukulang tulong sa loob ng 1 linggo o makaraang mapabilis ang pagproseso ng kanilang mga requirements na dumaan sa help desk. Nikayas din ng mayor ng Malolos na may mga kaanak sa Middle East na magpalista sa kanilang help desk upang ma-inventory niya ang kanyang mga kababayang nasa crisis area at para mabigyan din ng kaukulang tulong ng lokal na pamahalaan. Mula rin sa Bulacan, Metro Patrol Lumeles para sa Pinang Metro Bulacan, DWIZ, Ibabalita ng Tama, naglilingkod ng Tama. Pinoy Gising!
Dumako naman tayo sa ating segment. Pagbilis ng pagtibok ng... May gusto katang banggitin. Pagbilis ng Oo nga pagtibok eh. ng puso. Ayan. Delikado nga ba? Delikado Paring nga ba? Winer, sabay-sabay, itaas ang kamay. Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Nakakaranas ba kayo ng pagbilis ng tibok ng puso? Yung tipong akala mo may dumadagundong sa iyong dibdib. Delikado nga bang bumilis ang pagtibok ng puso? Tara, let's prove it! Ayon sa healthline.com na maaaring mauwi sa sakit sa puso ang labis na palpitation tulad ng arrhythmia o ang irregular na pagtibok ng puso. Ang palpitation o ang pagbilis ng tibok ng puso ay maraming factors gaya ng stress, exercise, medication, medical condition o pag-inom ng kape. At kapag hindi naagapan ito ay posibleng magdulot ng pagkamatay, cardiac arrest, stroke at heart failure. Kaya't kapag nakakaranas ka ng kakaibang pagtibok ng puso, maaaring magpakonsulta na sa doktor kung saan inirekomenda nila ang basic diagnostic na electrocardiogram o ECG at blood chemistry. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Ito na nga, kauna-una ang Filipina at pinakabatang Winter Olympian na si Talua Prolu. Tama ba ako? Prolu ba yun? Basa ko kanina, Prox. Prox. Malalaman natin sa magre-report. O yan, okay. nagbalik bansa na po ang nabanggit na Olympian. Sport, iba mag-sports news ngayon? Mare siya, Mare. Maring Rayabel Medina, good morning! Magandang araw, Daryl and Riz. Ito na ang Balitang Sports. Balik bansa na ang kauna-unahang Filipina at pinakabatang atleta na si Winter Olympian Talula Prue, 17 anyos matapos lumahok sa Winter Olympics nitong Pebrero, kung saan nasungkit ni Prue ang ika-50th spot sa slalom at ika-54th spot sa giant slalom, laban sa 76 na kalahok sa Milano Cortina Winter Olympics. Dahil dito, may init siyang sinalubong ng mga opisyal ng Philippine Ski and Snowboard Federation at Philippine Skating Union. Samantala, bibigyan ng parangal si Prue sa Women in Sports Awards na gaganapin ngayong Biyernes. At yan ang Sport News. Ako si Rayabel Medina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ayan, sige, anong kailangan mo sa akin? Kasi nag-ayos na ako ng Ayan na. Ayan! Para sa balita sa mundo ng showbiz. Ayan. AJ Raval, idinanay o itinanggi ang issue tungkol sa pakikipag-usap ng ama nito. Kylie. Kylie oo. Padilla na mag-file ng annulment. Detalye mula kay Mima Mga Anton. latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, pinasinungalingan ng aktres na si AJ Raval at sinabing fake ang kumakalat na issue na pinayuhan ng kanyang amang si Jeric Raval si Kylie Padilla na mag-file ng annulment laban sa kanyang asawang si Aljor Abrenica na kanyang karelasyon ngayon. Ayon kay AJ, walang katotohanan ang mga lumalabas na balita at iginit niyang walang nag-aaway sa pagitan ng magkabilang panig. Dagdag pa niya, maayos ang relasyon nila at walang tensyon sa pagitan ng kanilang pamilya. Gayunpaman, nilinaw ni AJ ang sitwasyon upang tapusin ang spekulasyon at maiwasan ang maling impormasyon sa publiko. At iyan ang aking balitang showbiz para sa pinakametodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Madali palang gaya niya. Naglilingkod! Umaalan. Ay, magandang umaga po sa mga giliw natin taga-subaybay online. Unahin na natin si Haya Ludovico dahil hanggang ngayon hindi pa rin kami nakikita dalawa. Ayan, good morning, Miss Haya. May Hyacinth Ludovico. Si May Hyacinth Ludovico mula po sa Kingdom of the Kingdom of Transportation. Yes, Ayan. Kaharian talaga Si ano daw, si Upsec daw. Si Kasi di ba Upsec? may USEC? Siya daw Upsec. Okay, joke yan. Gumagano'n Thank you. pala kayo. Uwi na ako, bye. Okay. Okay, sige. Ayun, Kuya Nelson Malinaw. Sino pa ba? Ayun, Si kape-kape Lola, na raw. Si oh. Lola, happy birthday. Good morning, Lola. Birthday ba talaga? Hindi. Hindi. Matagal pa, Okay. matagal pa. Sino Si pa ba? Batman, si Madman. Suki Batman!
Huwag man nang bigyan ng kamukha si John Reese dahil binigyan na ni Anton ng kamukha. Tama. Kuyang Mon Samson ng Manila Bulletin. Kuyang Mon, kape-kape na rin. Kayo kape-kape kayo, wala kayo binibigay sa amin. Nagagatin. Taga-subaybay mo, si Angela Agnes Batak. Oh, Ayan. yes. Good morning po. Convert ko mula home radio, nakikinig na rin siya sa IC. Kasi sabi niya, doon sa isang question of the day ko sa kabila, dito pa lang daw, nakikinig na siya kasi hindi daw siya makaget over sa kakulitan ko on air. Okay. Manawa ka. Nandyan din po si Miss Marilyn Carpo, Yun. Batucan Nelia, at syempre si Miss Susan Geronimo. Good morning po. Mama Nora Teodones, tsaka si Saturnino Lauay Senior, at tsaka yung mga Japanese friends natin. Ayun, nag-iisa-isa na naman sila dyan. Ayun. Si Ano pa ba? Sir Randy Arancon. Ayun, bago yan ha. Bago sabi ko ha. Bago. O, iba. Baka mamaya iba ma-interpret ninyo. Sa YouTube natin, meron ba? Tignan ko nga saglit yung YouTube natin. Kasi sa YouTube natin, maganda, klarong-klaro, high definition. Ha? High definition tayo sa YouTube. Hindi, wala. Pero meron tayong 25 billion viewers. Hindi, billion yan. Huwag mo na minamalit yung programa natin. 25 billion. Ito turn over natin yan sa next program. Ayun na. Sige. Pakinggan muna natin ang isang patama quote. Ang patama quote for today ay, hindi lahat ng kasama mo ngayon, kasama mo pa rin sa dulo. Ay, totoo yan. Yung kala mo tropa mo, tapos iniinja ka, totoo yan. Kaya always remember to love yourself. Sabi nga ni Justin Bieber, love yourself. Di ba may kanta siyang ganon? Sabi rin ng mga, ayun, kala ko sabi niya, pakinggan natin. Akala ko sabihin niya yung kanta ni Willie Rebellion sa baka. Patama pala. Ayun. At, iyan na po ang kalipunan ng mga balita yung tinapok natin sa Pinoy Gising on a Thursday. Paalala lang! Hindi ako coding kasi walang dalang sasakyan ngayong araw. Coding for Thursday, number 7 at 8. Bawal lumabas mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kita-kits tayo maya-maya lamang. Marami pang ganap eh. Siya, kami po kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. John Riz Calata. Angkor ka eh. At Daryl Justin. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Antabayanan. Dahil nandyan na sina Kuyang 35 Johnny Banez. At Drew Nasino. Dahil ang Pasada Balita, susunod na. Good morning. Aba, umaga na! Bangon na! Kape na! Marami na ang nasa kalsada! Marami na ang nauna sa'yo! Sabayan ang pagbangon ng mga tamang balita sa Pinoy Gising! Kasama ang dalawang mas nakakagising pa sa